Good morning guys! Maaga nga pala kami gumising ni Papa dahil kami ay pupunta ng palengke ng Kalamba. Bibili kami ng stove and then diretso mag-grocery na rin kami ni Papa. So for today's vlog, si Papa ang aking kasama sa aking pag-grocery. Bali banding na rin namin to together kasi matagal din kami hindi nagkita. So yan, naliligaw-ligaw pa nga kami dahil hindi namin alam kung ano yung pupuntahan namin or kung saan kami pupunta. Kaya naman ang sagot, di magtatanong. First time ko kasi makapunta sa palengke na to. And then yung bibilhin naming stove ay pinagtanong ko pa sa katrabaho kung saan matatagpuan. Buti na lang talaga pinagpala ko na kadaldalan. Kaya yan, mahilig ako magparatanong. Tinanong ko kung saan matatagpuan, kung paano sumakay, ganyan. And yun, nakarating naman kami sa aming paroroonan. And so, this is it. So yan, nakapasok na nga kami. And then ngayon, hinahanap na namin kung saan matatagpuan yung stove. So, tinuro kami ni Kuya dun daw sa may dulo and then right side. So, sinunod ko naman. Pero yun, nakarating na kami na second floor and then mga toys na pangbata ang nandun. Kaya naman, bumaba ulit kami ng first floor. As in talaga, pauli-uli talaga kami. And finally, sa first floor pa rin namin nakita. So, ayan, nag-request nga ang aking papa na luma na daw ang kanyang metro. So, ayan, sabi ko, sige, pumili ka na pa. Basta yung mura lang ha. Charis. Mura naman talaga yung mga bilihin dito as in. Hindi na expect ni Papa na ganun kamura yung metro and then yung kutsara na nabili niya. And then pili nga ng pili dyan si Papa. So sabi ko sa kanya, kahit ano na dyan pa, magkakaparehas lang naman. Tapos nagsabi siya na, hindi pwede. Meron kasing nakayuko, meron nakatilos. So ayun, ano bang magagawa ko? Siya yung may mas alam, diba? So yan, sabi ko kay Papa, tara na pa, maubos nating pera, mamamalingki pa tayo. Kaya nagpunta na kami ng palengke, sumakay ulit kami ng tricycle, as in sobrang gastos pala talaga. And then dahil malayo pa yung palengke dun sa aming pinuntahan, ayan, nagchismisan muna kami ni Papa sa mga buhay-buhay namin. Kasi meron akong pinagawang bahay dun sa Quezon, tapos sabi ko pa gusto ko dun tayo magpasko't bagong taon. Kaso nga lang, hindi pa yun masyadong maayos kasi kulang pa tayo ng pera para mas mapaayos pa yun. Sabi ko kay Papa, tiis-tiis lang pa. Darating ang araw, matatapos din natin at mapapaganda yun. Habang sinusugsog namin yung daan, meron akong nakitang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kundi pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibibigay ng Diyos sa tao? Buhay na walang hanggan kasi ang tao namamatay. Ngunit kahit ang tao'y mamatay, bubuhayin siya ng Panginoon, bibigyan siya ng katawang panglangit. Yan ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 40. Ayun, naantig lang ako sa sinabi nung nagpapahayag. And then, nasabi ko tuloy sa sarili ko na kailangan talaga natin treasure yung mga bagay-bagay habang nandito tayo sa mundo. Kasi if ever na mawala ka o may mawala sa pamilya mo, at least you did your best, diba? And then, dun siya sa piling ni Lord, makakamtam na niya ang eternal life. And yun, so ayun, dito na kami sa palengke. And yan, dami talagang ukay-ukay guys. As in talaga, pera lang ang kulang. Pero bibilhin, sobrang dami. And then sa dami ng sapatos na naka-stock dito, oh my God, walang magkasya sa akin. Kaya naman ending, sa Hills ako napunta. So ayun, ang nabili ko lang is isang heels and then si Papa nakabili siya ng tsinelas for only 75 pesos guys. Napakamura talaga as in ang gaganda pa ng quality nila. And then yan, after pumunta na kami ni Papa sa palengke mismo sa may mga tindahan ng seafood. Kasi alam nyo guys, paborito talaga ni Papa mga seafood. Yung mga pusit, mga crab, and then yung hipon. Sabi ko kay Papa, hipon na lang muna. And then yan, for only... oh my God, 240 pesos guys. Kalahating kilo pa lang yan. Medyo masakit na sa bulsa pero carry lang para sa'yo pa. And then, dumiretso naman kami sa tindahan ng mga gulay. Bumili na rin ako ng kalahating tray ng itlog and then isang boteng langis dahil paubos na yung langis namin sa bahay. So, ayan guys, tapos na kami ni Papa mamalingke and then pauwi na kami ng mga oras na yan. Sobrang init talaga guys, kaya talaga kung lalabas talaga kayo, mag-jacket kayo and then mag-sombrero. Or kung walang sombrero, magpayong kayo. And then dahil nga namalingke kami ni Papa, nag-request na si Papa na nagugutom na daw siya, na gusto niya na kumain. Pero hindi na kami kumain ni Papa dyan sa labas dahil sabi ko sa kanya, pagluluto ko na lang siya ng ulam niya and then may natira pa namang ulam at kanin sa bahay, yun na lang muna yung kainin niya kasi sayang din naman at palagi rin naman kami napapanisan. Kaya sabi ko, sa bahay na lang pa, promise sasarapan ko talaga yung luto ko.
And yun, wala naman siyang nagawa. So, yan guys, nakauwi na kami ni Papa. Nakapagod ang init. Tapos sobrang traffic pa kanina. So, yan, medyo nahihilo-hilo na ako. Kasi simula kanina, nagising ako alas 3 hanggang hindi pa ako natutulog. And hindi pa rin tayo matutulog. Dahil magluluto tayo. Pagluluto na si Papa. Bye! Later na lang ulit.